Breaking news mga kababayan, Tariela, target ngayon ng China at Chinese Embassy sa Manila. Magsasara na? Pinag-aaralan na ngayon ng Senado kung dapat na bang ideklarang persona non grata ang mga opisyal ng Chinese Embassy sa Maynila. Kasunod yan ang pagkondena ng 15 miyembro ng Senado sa embahada dahil sa pagbatikos nito sa ilang mga opisyales ng ating pamahalaan na nagsalita para ipagtanggol ang interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang ideya ng persona non grata ay lumutang nang talakayin ang resolusyon na pinangunahan ni Senator Kiko Pangilinan at nilagdaan naman ng 15 senador. Layunin ng resolusyong ito na kondenahin ang Embahada ng China sa Pilipinas at pagtibayin ang claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tinatawagan din nito ang DFA na aksyonan ang mga maling ginagawa ng mga tao sa embahada. Kabilang sa mga lumagda sa resolusyon sina Soto, Lacson, Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Erwin Tulfo, Risa Hontiveros, Rafi Tulfo, Sherwin Gatchalian, Loren Legarda, JVR Sito, Bam Aquino, Camille Villar, Mark Villar, Lito Lapid at Jinggoy Estrada. Kabilang naman sa mga hindi lumagda sina Minority Leader Alan Peter Cayetano, Deputy Minority Leaders Rodante Marcoleta at Joel Villanueva, Francis Escudero, Amy Marcos, Ronald Bato de la Rosa, Robin Hood Padilla at Bongo. Hindi rin lumagda si Senator Pia Cayetano na kabilang sa majority. Ilang minuto lang matapos ilabas ang resolusyong ito, naglabas din ng pahayag ang Chinese Embassy na nagpapahiwatig na hindi sila natitinag sa kanilang posisyon. Ayon sa Embahada ng China, kahit ulit-ulitin pa daw ng mga senador ang pagkondena at kahit gaano pa karaming boses ang magsalita laban sa China, wala pa rin daw kwenta ito dahil hindi naman daw ito totoo. Tila nagpanting ang tenga ni Senator Risa Hontiveros dito, kaya't muli niyang binweltahan ang Chinese Embassy at tahasan silang sinabihang bastos, walang respeto at naghahari-harian. Half an hour before, salita pa rin ang salita ang Chinese Embassy Manila tungkol sa issue na ginawa natin ng resolusyon sa pamumuno ni Senator Kiko. Ganyan pa rin ang tono nila, bastos, walang paggalang. At gusto pa rin nila sila ang masusunod. Hindi lang sa dagat ng Pilipinas, hindi lang sa social media ng Pilipinas, pati sa Senado ng Pilipinas. At ang buweltang ito ang nag-trigger kay Senate President Tito Soto para sabihin na dapat pag-aralan kung dapat na bang ideklarang persona non grata ang deputy spokesperson ng Chinese Embassy na si Guo Wei. Yes, we will be perhaps studying the resolution, but in the same light, I suggest that we study the possibility of declaring that particular person a persona non grata, and that is very, very serious when the Senate does that. So I suggest that the Committee on Rules study the possibility. Si Wei ang madalas na sumasagot at nagpo-post ng mga maaanghang na salita sa Facebook page ng Chinese Embassy laban sa mga senador. Bukod dito, hiniling din ni Senator J.V. Ejercito na palitan na ang mismong Chinese Ambassador to the Philippines na si Jing Quan. Pero nagpaalaala si Senator Panfilo Lacson sa kanyang mga kasamahan na ang deklarasyon ng persona non grata laban sa isang foreign diplomat ay manggagaling lamang sa mismong Pangulo ng Pilipinas at hindi sa sino mang opisyal ng gobyerno gaya ng mga senador. Pero nasa mga senador pa rin kung paano nila kukumbinsihin ang Pangulo para gawin ito. Bagaman hindi pa napapasa sa Pangulo ang rekomendasyon na ideklarang persona non grata ang tagapagsalita ng Chinese Embassy, nagpahatid naman ng mensahe ang Malacanang at sinabing utos daw ng Pangulo na ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ano man po ang ginagawa ng ating mga ahensya upang ipaglaban ang interes ng ating bansa,
Yan po ang nais ng Pangulo at yan din po ang utos ng Pangulo. Ba't mananatili pa rin po na diplomasya ang kailangan? Kapag po ang mga ahensya ng gobyerno, ang mga heads po ng ahensya ay tama at naaayon sa batas ang ginagawa at naaayon sa ating advokasya na ipaglaban ang karapatan at interes ng bansa, yan po ay sinusuportahan ng Pangulo. Pero nilinaw ng Malacanang, batay na rin sa pinakabagong dokumento na inilabas ng DFA, na ang deklarasyon ng persona non grata sa mga diplomat ng China ay huling opsyon lamang o last resort. Ibig sabihin, hindi iyan ang prioridad sa pagresolba ng mga problema. Hangad pa rin ng Malacanang ang pagresolba ng issue gamit ang diplomasya. Babasahin ko po sa inyo ang statement mismo mula sa DFA. The Department of Foreign Affairs takes note of the proposed resolutions in both houses of the Philippine Congress that calls for declaring diplomatic personnel of the Chinese embassy as persona non grata. The declaration of persona non grata is one of the most severe forms of diplomatic action that can be imposed by the government against foreign diplomatic personnel. While it is within the remit of the DFA, such an action is an option of last resort, second only to downgrading of relations when diplomatic relations with a certain country has seriously fractured that no intervening remedy can stabilize the interaction and engagement. It also carries tremendous implications moving forward, such as reciprocal action or other countermeasures in other areas, which is why it should not be made lightly and decided only with careful and clear thought and preparedness for how it will shape the Philippines' strategic interests moving forward. The DFA remains committed to its mandate to conduct diplomacy in an appropriate and effective manner that advances the overall national interest. It is in direct communication with the Chinese government on various bilateral and international issues that are of great importance to the Philippines. It is hoped that the DFA would be provided with ample space to perform its functions and to sort out issues with foreign counterparts through dialogue and consultation rather than through public discourse, in accordance with the President's vision and guidance as the architect of Philippine foreign policy. Sa kabilang banda, naglabas naman ng dokumento ang lokal na pamahalaan ng Kalayaan sa Palawan, kung saan idiniklarang persona non grata doon ang mismong Chinese ambassador na si Jing Quan. Bukod dito, nagsagawa din ng kilos protesta ang ilang grupo sa harapan ng Chinese Embassy sa Manila para hilingin na ideklara ng persona non grata ang ilang mga opisyal dito. Nagsunog pa sila ng larawan ni Pangulong Xi Jinping. Batay sa pinakabagong survey na inilabas ng Okta Research, kitang-kita na mas lumaki ang bilang ng mga Pilipino na hindi natiwala sa China. 79% na ngayon ng mga Pilipino ang naniniwalang ang China ang pinakamalaking threat sa Pilipinas, habang 80% naman ang wala na talagang tiwala sa bansang ito. Mas mataas ito sa 74% na naitala noong isang taon. Sa kabila nito, naninindigan pa rin ang China sa kanilang posisyon. Kahapon, inilabas ng Chinese Embassy ang kanilang sagot sa bantang persona non grata ng Senado. Pero sa pagkakataong ito, hindi na si Chinese Embassy Deputy Speaker Guo Wei ang bumabanat sa Facebook account nila, kundi ang mismong tagapagsalita na ng embahada na si Ji Linpeng. Nagbanta si Linpeng na kung aalisin sa embahada si Guo Wei, lahat sila ay magbibitiw na sa pwesto at aalis na sa Pilipinas. Pero tinitiyak niya na ipagpapatuloy pa rin daw nila ang pagtatanggol sa mga di umano'y maling paratang daw sa kanilang bansa. Ayon kay Linpeng, kamakailan
lang ay naglabas ng matibay na sagot ang Embahada ng China sa Pilipinas laban sa mga kasinungalingan daw at paninira na sinabi tungkol sa China at sa leader nito na ginawa ni Jay Tariela, ang tinaguriang tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea. Pagkatapos nito, may ilang mga mambabata sa Pilipinas na nagsabi na ang embahada daw ng China ay nakikialam sa panloob na usapin ng Pilipinas at nagpakita pa ng kawalang galang. May ilang senador din ang nagmungkahi ng isang resolusyon na nagpapahiwatig ng posisyon na kontra sa China at nagmungkahi pa na ideklarang persona non grata ang isang diplomat ng embahada. Ano po ang masasabi ninyo tungkol dito? Sa palagay ko, hindi na kailangang dumaan pa sa napakahabang proseso. Pwede na nilang ideklarang persona non grata si Ambassador Jing Quan, yun ang pinakadiretsong paraan dyan. Bilang ambasador, siya ang may pananagutan sa lahat ng mga salita at kilos ng embahada ng China. Sa loob ng 29 na taong karera niya sa diplomasya, 23 years dyan ay hinawakan niya ang isyu sa Estados Unidos. Danas niya ang marami at napakahirap na yugto ng relasyon ng US at ng China, kabilang na ang pagsasara ng mga konsulado, pagpapatalsik ng mga diplomat, pagpapataw ng sanctions, mga trade war at kung ano-ano pa. Sa Kongreso ng US, daan-daang mga panukala at resolusyon kontra China ang inihahain taon-taon. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi natinag si Ambassador Jing at matatag na ipinatanggol ang interes at dignidad ng China dahil ito ang tungkulin at responsibilidad ng isang diplomat. Si Ambassador Jing ay itinalaga ni Pangulong Xi Jinping at tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pilipinas. Iisa lang ang may kapangyarihang pwedeng magpaalis kay Ambassador Jing at iyon ay si Pangulong Marcos Lam. Kung makakatanggap siya ng ganitong abiso galing mismo sa Pangulo, agad-agad siyang aalis. Pero gagawin niya ito na may lubos na pagmamalaki at karamalan dahil alam niya na sa kanya mga ginawa ay natupad niya ang matibay na paninindigan na ipinapamako ng isang Chinese diplomat sa kanyang bansa. Dahil na kailan lang ay naglib ako sa China, ikinalulungkot ko na hindi ako nakasali sa mga nabanggit na matitinding palitan na mga kuro-kuro sa publiko nitong mga nagdaang linggo. Kung may gustong ideklarang persona non grata ang sinumang diplomat ng China, sasama rin ako at ang buong 12 miyembro ng Media Affairs at Public Diplomacy Team. Bilang isang koponan, sama-sama kaming mananatili at sama-sama aming aalis. Gayunman, makakatiyak kayo na kahit maisara pa ang embahada, magpapatuloy kami ng walang pagkaalinlangan sa pagkondena sa mga paninirang puri at maling paratam laban sa China sa kahit anong paraan. Ito ang pamunahing tungkulin ng mga diplomats ng China. Kung hindi ito magagawa ng isang diplomat, ano pa ang saysay ng pagkakaroon ng mga diplomats? Naniniwala naman ang analyst na si Dr. Romel Banlaoy na hindi makakabuti ang pagdeklara ng persona non grata sa mga opisyal ng Chinese Embassy, lalo pat gusto ni Pangulong Marcos na i-redefine ang relasyon ng Pilipinas at China at nagpatupad pa ang gobyerno ng 14 days free visa para sa mga turistang Chino para palakasin daw ang turismo at pabalikin ang mga Chinese investor sa Pilipinas. Kung matatandaan kasi, simula January 16, 2026, nagpatupad ang gobyerno ng Pilipinas ng 14 na araw na walang required na visa para sa mga turistang galing China. Ito ang sagot ng pamahalaan sa patuloy na pagbagsak ng turismo ng Pilipinas pagdating sa bilang ng mga Chinese na bumabalik dito. Simula kasi noong 2019, bumagsak ng husto ang bilang ng mga Chinong pumapasok sa bansa dulot ng e-visa policy at lalo pa noong 2024 kung saan 300,000 lang ang mga Chinong pumasok sa Pilipinas kumpara sa 2 milyong turista na inaasahan ng Department of Tourism. At nitong 2025, mas lalong bumaba ang bilang sa 262,000 tourist na lamang. Batay sa Manila Bulletin, ang Pilipinas daw ngayon ang may pinakakaunting Chino na bumabalik kumpara sa ibang mga bansa sa Southeast Asia. Isa ang geopolitical tensions sa mga itinuturong dahilan sa pagbagsak ng mga Chinong pumapasok sa bansa. Naniniwala tuloy ang mga eksperto
na lalo pang masasaktan ang turismo kapag lumala ang diplomatic tension tulad ng nangyari sa Japan at sa China, kung saan pinagbawalan na ng China ang mga mamamayang Chino na pumunta sa Japan. Dagdag pa ni Banlaoy, kung magdedeklara ng persona non grata sa mga opisyal ng embahada ng China ngayon, maaapektuhan daw nito ang mga programa ng gobyerno. Dagdag pa niya, kung magpapatuloy na mag-escalate ito at matrigger ng husto ang public nationalism o pagmamahal sa bansa ng mga mamamayan ng China at ng mga mamamayan ng Pilipinas, mas magiging mainit na ang mga tao na pumasok sa isang gera. Kaya dapat umano na pakalmahin ito. Posible dahil nga pinapaigting ng both parties yung kanilang sagutan at ang publiko ay nai-involve na aapektuhan emotionally sa pagitan na yan. So nai-inflame po yung tinatawag na popular nationalism on both sides. Pag na-involve na po yung mga respective people po nila at tumaas yung popular nationalism, mas nahihirapan po nating i-resolve peacefully yung conflict. So kaya dapat ngayon ay iiwasan po natin yan kasi ngayon ini-inflame po natin yung public nationalism at alam naman po natin na pag ang public nationalism ay na-trigger ay talagang ang mga tao ay handang pumasok sa giyera. Kasi nga nationalistic yan po ang yan kaya sa atin ay kalmahin po natin at sabihin natin na may mga iba pang paraan. Kapansin-pansin din na target ngayon ng embahada si PCG spokesperson for West Philippine Sea, Jay Tariela, na itinuturo nilang pangunahing nagpapakalat daw ng mga maling impormasyon tungkol sa China. Ayon sa tagapagsalita ng embahada, Sa nakalipas na mga taon, paulit-ulit na naglalabas si Tariela na mga mapanirang pahayag laban sa China, binabaluktot ang mga katotohanan, nililinlang ang publiko at hayagang nagsisinungaling na nakakasira na sa ugnayan ng China at Pilipinas at sa pananaw ng mga mamamayang Pilipino laban sa China. dagdag pa niya, sa kabila ng mga humanitarian gestures na ipinakita ng China para sa Pilipinas, gaya ng pagsagip sa isang mangingisdang Pilipino, tila mini-misinterpret pa daw ito ni Tariela at sinasabing propaganda lang ang lahat, palabas lang ng China. Samantalang meron naman daw silang ebidensya na nakipag-communicate naman daw sila sa PCG nang gawin nila ang pagtulong. Nagsinungaling din daw si Tariela nang sinabi niya na wala naman daw siyang sinabi na si Xi Jinping ang caricature na ginamit niya sa isang teaching lesson sa De La Salle. Meron din daw si Tariela na 195 Facebook post laban sa China nito lamang taong 2025, kung saan 21 sa mga post na ito ay ginawa sa buwan lamang ng December. Sinumbat din ng embahada ang mga ibinigay nilang tulong sa Pilipinas, gaya halimbawa ng donasyon sa Binondo Intramuros Bridge at Bukana Bridge, ang construction ng Davao Samal Bridge, ang mahigit 55 million dosis ng mga bakuna noong COVID, ang pagbibigay ng China ng 10,000 toneladang bigas at $1 million na tulong pinansyal noong 2021 dahil sa bagyong Rai, at ang 20,000 na toneladang pataba noong 2023. Ganon din ang $1 million at relief supply na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ganon din ang pagiging trading partner ng China sa Pilipinas. Pero ayon sa Chinese Embassy, kung patuloy daw na pahihintulutan ng pamahalaan ang mga taong katulad ni Tariela na ipagpatuloy ang pagyurak sa dignidad ng China at insultuhin ang mga lider nito nang wala man lang daw siyang pananagutan, ano pa daw ang saysay ng pagkakaroon ng embahada at ng mga diplomat? May karapatan ang mga diplomat ng China na ipaalam sa publiko ang mga katotohanan at posisyon ng China. Kung patuloy daw na aatakihin ang China at ang mga lider nito, hindi na ito maituturing na internal affairs na lamang, kundi maliwanag na ito ay usaping panlabas na may kinalaman sa dignidad at interes ng bansang China. Sa huli, nangako ang tagapagsalita ng embahada na si Lin Peng na ipagpapatuloy nila ang paglaban sa mga kasinungalingang ibinabato daw sa China at huwag daw umasa ang sinuman na mananahimik sila. Hindi naman lingid kay Tariela na pinag-iinitan siya ng Chinese Embassy, kaya't sinagot niya ang post ni Lin Peng.
ano bang lies ang sinasabi nila? Lahat ng isinapubliko nating insidente may resibo. Wina-water cannon, binabangga. Ano bang sasabihin mong hindi totoo na sinabi ko? So, again, the Chinese embassy, obviously, is just diverting, no? The attention of the public and the Filipino people, trying to sway our attention on the real issues. Samantala, bumisita naman sa Davao si Chinese Ambassador Jing Quan noong January 26 hanggang 27. Layunin ng pagbisitang ito na palakasin ang bilateral relations ng China at Pilipinas at lalo pang paigtingin ang kooperasyon sa antas ng lokal na pamahalaan. Kasama na ang pag-uusap para sa mas malawak na kolaborasyon sa kalakalan, turismo, people-to-people exchanges at iba pang benepisyong posibleng makuha ng Davao at ng Filipino-Chinese community mula sa China. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel, kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.